tinatawag na young. Kinontra ng batikang abogado na si Attorney Harry Roque ang sinabi ng tinatawag na young guns sa Kongreso na maaari daw maging unconstitutional ang panukala ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na isailalim sa mandatory random drug testing ang mga opisyal ng gobyerno. Si Angel Pastor magbabalita. Naghain ng panukala si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na layong magpatupad ng mandatory random drug test sa lahat ng appointed at elected government officials sa buong bansa. Layo ng House Bill 1044 na matiyak na walang mauupong opisyal sa iba't ibang posisyon mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno na gumagamit ng iligal na droga. Pero ang panukalang ito ni Congressman Pulong binira ng mga kapwa niya kongresista na kilalang kaalyado ni Martin Romualdez. Sinabi ni Congresswoman Mix Nograles, dati na raw kasing idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang mandatory drug test para sa mga kandidatong tumatakbo sa halalan. Kaya maari umanong makusyon din ang constitutionality ng panukala ni Congressman Pulong. Pero kinontra naman ng batikang abogado na si Attorney Harry Roque ang pahayag ng mga young guns sa Kongreso. Lilinawin ko lang po ang Korte Suprema, totoo na minsan ay nagkaroon ng desisyon na hindi po pwedeng dagdagan ang mga requirements para tumakbo para sa isang public office. So hindi ka po pwedeng mag-require ng drug test para sa mga kandidato. Kasi nga, sabi ng saligang batas, wala na ibang requirement para tumakbo kundi ikaw ay isang Pilipino. No? Pero ang sabi naman ng Korte Suprema, kung ito ay gagawing mandatory para sa empleyo, sa gobyerno at sa pribadong mga opisina at sa ating mga paaralan, ito po ay balido. So kung mapapasa po yung panukalang batas ni Congressman Pulong Duterte, hindi po yan magiging unconstitutional. Mali po yung sinasabi ng mga young guns dahil ang sabi ng Korte Suprema sa decision na yon, unconstitutional kapag ginawang karagdagang requirement para maging kandidato. So ngayon, wala pang panukalang batas. Pero didinggin ba ng presidente at ng miyembro ng kanyang gabinete ang magpa-hair follicle test? Kung walang tinatago, papayag. Kung may tinatago, papalag. Sabi pa ni Roque, para mas magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan sa mga government official, marapat lamang na magpusa na silang ipresenta ang kanilang sarili na sumailalim sa drug test at magsilbing halimbawa. Magsilbing ehemplo ang presidente, ang vice-presidente, ang miyembro ng gabinete, ang mga kongresista at mga senador, lahat tayo magpa-hair follicle test para makita ng taong bayan na wala sa ating gumagamit na pinagbabawal na gamot, lalong-lalo na yang cocaine. Bakit naman papalagan kung walang tinatago? May panawagan din si Roque maging sa mga namumuno sa government-owned and controlled corporations o GOCCs dahil wala naman daw mawawala kung sasailalim sila sa hair follicle test para mapasinungalingan ang mga paratang sa ilang opisyal ng gobyerno. Kaya ang panawagan ko, mga gabinete, wala pong mawawala. Siyempre, mga namumuno rin ng GOCC, Chairman Altenco, tayo po ay hair follicle test. Diba? Wala pong mawawala dyan sa mandatory, hindi naman mandatory, voluntary hair follicle test para magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan na walang gumagamit ng pinagbabawal na powdery white substance sa mga tao ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal Angel